At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating balita dito, analyst who called last 0.28 XRP bottom states biggest opportunity of this cycle. Marami pa sa atin ang nakaramdam ng pagod sa nakalipas na mga buwan dahil sa tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo. Pero gaya po ng lagi nating ginagawa, hindi po tayo tumitingin sa emosyon kundi sa data. Meron pong isang analyst dito na si JD. Kababayan po natin yan na naglabas ng kanyang pinakabagong pananaw na nakakuha ng atensyon ng maraming investors sa buong mundo. Yan, nasabi ko pong kababayan natin itong si JD kasi kitang-kita naman yung watawat ng Pilipinas dito sa kanyang profile sa X. At ayan, sinasabi niya na ang kasalukuyang presyo po ng XRP ay maaaring isa sa mga pinaka-pinapanood na technical levels sa kasalukuyang market ngayon. Kung matatandaan po ninyo, itong si JD ay isa sa mga analyst na nakapag-identify ng tama sa bottom ng nakaraang cycle at maging sa peak nito. Ngayon, ilalatag po natin ang kanyang mga argumento, ang kanyang mga chart setups dito at kung bakit niya sinasabi na ito na ang isa sa pinakamalakas na pagkakataon para sa dollar cost averaging o DCA bago po ang susunod na malaking paggalaw ng presyo paitaas. At ayan, bakit nga ba $1.01 ang tinitignan na accumulation zone sa ngayon? Kaya pag-uusapan po natin ang target ni JT. Ayon sa kanyang obserbasyon, sa XRP ay dumaan po sa isang matinding correction. Isang pagbaba na nasa 72% mula po sa huling nakitang peak. Ang presyong $1.01 naman ay hindi lang basta random na numero. Ito ay tinukoy niya bilang isang attractive accumulation zone. Sa aking opinion, sa totoo lang, ang ganitong price level ay isa pong classic example ng value investing. Maraming retail investors ang takot kapag bumababa ang presyo. Pero ang mga institutions o ang mga tinatawag nating smart money ay tumitingin po sa ganitong mga dips bilang bargain. Kapag ang isang asset ay bumaba ng higit sa 70%, kadalasan ay nasasala na ang mga weak hands o yung mga investors na madaling magpanik. Ang natitira na lang ay yung mga may matibay na paniniwala sa long-term utility ng asset. Kaya sa palagay ko, ang $1.01 ay nagsisilbing psychological barrier. Kung susubukan natin ang price level na ito at mag-hold, ipapakita po nito na may matinding suporta sa XRP sa puntong ito. Ang pag-accumulate sa ganitong presyo ay parang pagbili ng asset sa presyong wholesale bago ito maging retail muli sa taas. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang symmetrical triangle dito. Breakout na nga ba ang susunod? Sa chart dito na ipinakita ni JD, makikita po natin ang isang malaking symmetrical triangle pattern na binubuo po ng dalawang kulay yellow na linya dito. Ito ay nabuo matapos po ang nakaraang market peak ng XRP. Kung babalikan po natin ang history ng XRP, ang ganitong klaseng consolidation ay madalas na nagresulta sa isang makabuluhang breakout. Ang pattern na ito ay parang isang coil na pinipigilan ang enerhiya. Sa bawat pag-touch ng presyo sa resistance at saka support line ng triangle, nagiging mas tight ang range na nagpapahiwatig na malapit na tayo sa isang malaking desisyon ng market. Ito naman ang aking opinion. Ang symmetrical triangle dito ay isa po sa mga paborito kong technical indicators dahil po sa pagiging neutral nito. Pero kapag nangyari po ang breakout, napakabilis ng resulta. Hindi natin kailangang hulaan ang direksyon. Kailangan lang nating abangan kung saan papalo ang presyo. Sa itaas ba o sa ibaba? Pero sa kasalukuyang setup, mas nakikita ko po ang potensyal ng isang upward move kung susundin natin ang historical pattern. Ang mahalaga po rito ay hindi lang yung pag-breakout, kundi yung follow through o yung volume na susuporta sa pag-angat. Kung makikita natin na ang volume ay tumataas kasabay ng pag-break sa resistance line dito, iyan ang kumpirmasyon na kailangan natin para masabing tuloy na ang rally. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang Patreon laban po sa public data.
Ano nga ba ang dapat nating intindihin sa mga trades? Nagkaroon po ng konting kalituhan ang ilang taga-subaybay ni JD dahil dati ay binabanggit niya ang range na 0.60 hanggang 0.80 bilang buying zone. May mga nagtanong kung bakit parang nag-iba ang kanyang tono o setup ngayon. Sa paliwanag ni JD, nilinaw niya na mayroon pa rin siyang malalaking buy orders sa price range na ito. Ang pagkakaiba lang ay yung impormasyong ibinabahagi niya sa publiko kumpara sa kanyang mga Patreon subscribers. Ito po ang aking opinion dyan. Ito po ay isang napaka-common na reality sa trading community. Hindi lahat ng impormasyon ay nakikita po sa social media. Sa tingin ko, mahalagang maintindihan natin na ang mga analyst ay may kanya-kanyang risk management strategy. Ang pag-aabang po sa 0.60 to 0.80 ay isang defensive strategy. Yung tipong naghihintay ka ng matinding crash para makabili ng napakamura. Samantalang ang pag-accumulate sa kasalukuyang $1.01 zone ay isa pong active strategy. Para sa akin, hindi ito contradiction. Isa itong paraan ng pagkakanda. Kung bababa pa ng mas malalim, handa po siya. Kung aakyat na rito, pasok na rin siya. Bilang mga investors, dapat matuto tayong gumawa ng sarili nating buy ladder o yung pag-spread ng ating kapital sa iba't ibang presyo para hindi po tayo ma-pressure sa isang price target lamang. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa short-term recovery o kailangan pa ba nating maghintay hanggang fourth quarter? Tungkol naman sa near-term outlook, binanggit po ni JD na posibleng magkaroon ng bullish divergence sa loob ng maikling panahon. Maaari itong magdulot ng temporary recovery sa presyo ng XRP. Gayunpaman, nananatiling maingat po ang analyst at sinabi niya na ang mga major market bottoms ay kadalasang nabubuo sa ikatlo o ikaapat na quarter ng taong ito. Sa aking opinion, ang pagiging cautious ay tanda ng isang experienced trader. Maraming baguhan ang gusto agad ng moon. Pero ang market ay may sarili pong timetable. Ang idea na ang tunay na bottom ay baka sa third quarter o fourth quarter pa na mabuo ay isa pong reality check. Kaya sa palagay ko, ang short-term recovery ay magsisilbing relief rally lamang. Hindi po ito yung big move na inaabangan ng lahat, kundi isang paghinga lamang ng market. Para sa mga long-term holders, hindi dapat masyadong ma-stress kung ang presyo ay mag-consolidate pa ng ilang buwan. Ang mahalaga ay manatili po tayo nakatutok sa big picture. Kung ang bottom ay sa katapusan pa ng taon, mas marami po tayong oras para mag-accumulate sa magandang presyo. Kaya wag po tayong ma-excite sa maliliit na pag-angat, manatili po tayong steady. Ngayon ay bakit hindi natin dapat pakinggan ang Moonboy influencers? Sa kanyang update, binalikan po ni JD ang kanyang mga past calls, kabilang na po ang bottom sa 0.28 at saka top na $3.37. Kinontra po niya ang mga sinasabi ng ilang Moonboy influencers na masyado daw optimistic si XRP kahit na patuloy po itong bumababa. Sinabi niya na marami sa kanila ang naging mali sa kanilang mga prediction habang ang iba ay patuloy na nagbibigay po ng false hope o maling pag-asa. Sa aking opinion, napaka-importante po ng linyang ito. Sa social media, madaling maging sikat kung puro positive ang sinasabi mo, kahit na hindi po tugma sa realidad ng chart. Ang mga moonboy ay ang mga taong nagsasabing to the moon na kahit na nasa gitna tayo ng isang malalim na bear market. Bilang mga investors, kailangan po nating matuto kung sino ang pakikinggan. Ang isang totoong analyst ay yung marunong pong tumanggap kung kailan po siya mali at marunong magbasa ng data kahit na hindi ito pabor sa atin. Kaya wag po kayong maniwala sa mga taong laging nagsasabing buy ng walang basihan. Hanapin ninyo ang mga analyst na may track record at may maipapakitang technical logic. Ang pagiging realist
ay hindi po pagiging bearish. Ito ay pagiging prepared o handa. Ngayon ay ano po ang pinaka-importanting takeaway para sa mga XRP holders o para po sa atin? Ang update po ni JD ay nagpapatibay lamang po sa kanyang pananaw na si XRP ay nasa loob na ng isang critical zone. Kahit na inamin niya na may posibilidad pa ng karagdagang pagbaba, nananatili po siyang bullish sa long term. Ang pag-accumulate malapit po sa kasalukuyang levels, sa tingin niya ay maaring maging isa sa mga pinakamalakas na oportunidad sa buong market cycle. Ayan nga, dito sa kanyang chart, linagyan niya po ng buy zone, yung dulo ng triangle dito. Ngayon, ang masasabi ko po ay ang crypto ay isa pong marathon, hindi po ito sprint. Ang mga analyst na gaya po ni JD ay nagbibigay lang ng mapa. Pero ikaw pa rin ang may hawak ng manibela. Kung naniniwala ka sa long-term potential na XRP at sa utility nito, ang mga ganitong consolidation phases ay hindi dapat nakakatakot. Dapat itong tingnan bilang regalo. Ang market cycle ay paulit-ulit lang. May panahon ng pag-angat at may panahon ng pag-ipon. Ngayon ay panahon po ng pag-ipon. Kaya huwag pong magmadali. Siguraduhin ang iyong risk management at siguraduhin po na meron kayong risk management at lagi po kayong gumawa ng inyong sariling research or DYOR. Ayan, sa kabuuan, ang $1.01 ay isa pong mahalagang price level na dapat po nating bantayan sa mga susunod na araw at saka linggo. Ang technical setup ay nariyan na. Ang historical pattern ay nagpapakita po ng potensyal at ang mga smart money ay mukhang nag-aabang na. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended na video natin dito.